Minasan konnichiwa. Mechanism of the mind and body. We have 2 chapters. Chapter 1, Understanding of the Mechanism of Mind and Body. Chapter 2, Understanding of People in Need of Nursing Care. So please open your textbook. It's in page 43. Chapter 1. Point, understanding of the mind. Each person has his or her own feelings and ideas. So, ang lumabas po sa exam is individual differences is big. Meaning to say, kada tao iba-iba. May iba-ibang feelings, may iba-ibang ideas. So, malaki ang diferensya, ang difference kada tao. Lalo na sa mga Hapon, iba ang kanilang kultura, iba ang panahon na nabuhay sila. So, iba-iba po. So, ang lalabas sa exam, malaki ang diferensya. Individual differences is big. Emotion. So, yung basic emotion ng mga tao, happy, mad, sorry, and having fun. So, changes in the state of mind are visible in facial expression and attitude. So, nakikita po yan sa mga tao. So, kailangan observant po ang caregivers. So, lumabas po sa exam ang will refers to a state of mind to positively do something. So, importante po ito sa mga Hapon kasi nga po, ina-emphasize nila yung independence. So, pag sinabi ng ryosha or ng user na jibunde arukitai desu, tai form sa Nihongo, meaning to say, I want to. So, jibunde tabetai desu. So, kailangan i-respect po natin. So, lumabas sa exam yung respect the will of the user or kung kagustuhan ng matatanda. So, pakibasa po ang stress. Next naman po ay ang memory. Ito po ay lumabas sa exam. It means the ability to remember things without forgetting. May tatlong process po siya. Number 1, memorization. Number 2, retention and recall. Sa ibang libro, ang recall ay remember. So, ang lumabas sa exam, ito po yung kinds of memory. So, merong short-term memory. So, temporary po yan. Ilang minuto lang or ilang segundo. Makakalimutan na. Sa matatanda, hindi na po, nahihirapan na po silang retain ng mga short-term memory or yung mga bagong information. So, imagine, mga 90 years old, tuturuan mo pa paano gumamit ng cellphone, hindi na talaga nila magigets yun. Not unless paulit-ulit, araw-araw kayong mag-practice. Kasi the only way para ma-retain or mag-remain yung mga information is by practice. So, paulit-ulit. So, ang lumabas sa exam ay ang long-term memory. So, maraming types of long-term memory. So, ito yung mga memory na matagal na. Example, nung bata pa sila na mga memory. So, ayun po yun. Number 1, episodic memory. Memory of experiences and specific events. So, example, ano ba yung handa sa birthday ng anak ni Lola? Noong 5 years old pa yung anak niya kasi siya yung nagluto. Siya yung nagbigay ng effort. So, meron siyang special memory doon, no? So, hindi yun makakalimutan ni Lolo or ni Lola ng user. So, ano siya, tied up sa mga personal events or specific events. Next one is semantic memory. Ito naman yung memory of knowledge. So, sa semantic memory, mga general knowledge ito. Example, what is the capital of Japan? We all know, Tokyo. What is the color of apple pag ripe na siya? 'Di ba red? So, lahat alam, kahit mga Pilipino, mga Hapon. So, general knowledge, semantic memory po 'yun. Next naman is priming memory, memory that is unconsciously remembered. So, example nito ay pag may nakita kayong taong nakasuot ng white robe, no, or uniform, diretso nating iniisip na, doktor 'yan. Damit niya ng doktor. So, mga memory na connected sa mga ibang information. Or example, pag may nakita kayong pag may nakita kayong mga ingredients, so ang next na maiisip nyo ay meron taong magluluto or cooking ang susunod. So, priming siya, connected, no?
nare-remember natin just by seeing a certain information or stimuli. Ang next naman is procedural memory. Ito yung memory that one's body remembers. So, mga paulit-ulit natin siyang ginagawa hanggang sa na-memorize ng body. Example, cycling, swimming, playing instrument. So, ang lumabas po sa exam ay ang procedural memory at ang episodic memory. So, sa procedural, again, yung na memory na na-memorize ng katawan natin. Example, cycling or biking, swimming, pag-play ng piano, pag-play ng gitara. So, sa Home for the Aged, maraming matatanda, example, 100 years old na, may dementia na, hindi na nakakaalala ng mga bagay-bagay, pero pag binigyan mo ng piano, marunong pa rin tumugtog. So, kasi nga, memorize ng katawan nila. So, please memorize po long-term memory. The next one is Maslow's hierarchy of needs. So, ito po lumabas sa exam. Take note nyo po ito and make sure remember nyo lahat ng levels ng pyramid. So, according to Maslow, psychologist po si Maslow, sabi niya, if ang physiological needs, which is ito yung nasa pinakababa, if hindi daw po ma-meet yan, mahihirapan daw tayong ma-meet yung ibang needs na nasa taas. So, sa nakikita po natin, pyramid po siya. Ang pinakababa, yun po ang basic. Meaning to say, hindi mabubuhay ang tao kung hindi ma-meet ang needs na nasa baba. So, may dalawang level po yan. Number 1, physiological needs or physical needs sa ibang books. Pangalawa naman ay safety needs. So, basic needs yan. Number 1, physiological needs. Ito po yung needs to sustain life para mabuhay. Example, food, water, shelter, bahay, damit. Kasi pag hindi tayo nakadamit, malalamigan, pwedeng magkasakit. So, kasali na po yung clothing and shelter sa physiological needs. Number 2, safety needs. Ito po yung environment na walang abuse, walang nananakit, safety na nakukuha natin from government, including sa health. Andito na po siya sa safety needs. So, needs to protect oneself. Again, basic needs, dalawa, physiological or physical. Number 2, safety needs. So, sa taas naman, social needs. Ito na yung sa more on emotion naman to. So, ang third na need is love and belonging needs, or sa ibang book naman, love and belongingness. So, ito po yung needs to be involved with others. So, example po yung need mo for a lifetime partner, yung need for friends, yung need for a family, need to belong in one group. So, hindi po ba yung mga tao, kahit tayo, di ba? Pag wala tayong friends, wala tayong kasama na family, feeling natin isolated po tayo. Normal po yun kasi nga po, need po siya ng tao. Sa social needs siya nakalagay. Ang next naman ay esteem needs or self-esteem needs sa ibang libro. Ito yung needs to be recognized by others. So, example, yung parang craving natin or need natin na masabihan tayo ng good job ng ating boss, or ang galing-galing mo talaga, yung need na ina-appreciate tayo. So, sa social po yun, nakikuha po yan sa ibang tao, hindi po tayo ang nakakapag-supply niyan, but yung ibang tao po. Next naman ay self-actualization needs. Ito naman, hindi lahat nakukuha itong needs na ito according to Maslow. Kasi ito yung needs for maximizing one's potential. Example, yung potential mo ay maging philanthropist, yung magbigay sa mga tao. Pag sobra-sobra na yung pera mo, makukuha mo to, or mamimit tong need na ito kasi nga able ka nang magbigay sa ibang tao. So, ito yung ma-reach mo yung full potential mo or yung full talent mo. Example, si ex-President Rodrigo Duterte. Mayaman na siya, may pera na siya, matalino siya. So, madali na lang sa kanya na i-maximize yung kung anong meron siya at i-share sa ibang tao, i-share sa buong country. So, nakuha na po niya yung self-actualization, na-meet na yung need niya sa self-actualization. So, according to Maslow, again, kailangan step by step, pero sa totoo lang, hindi naman kasi, so maraming mga psychologists na nag-rebut sa kanya, sabi na, hindi, okay lang na
kahit wala kang number 3 pero nakuha mo na yung number 4 sa boss mo, ina-appreciate ka lagi. So ayun po, wala pong tama or mali kung sino dapat nakuha yung basic needs una or social needs, wala pong ganun. No, theory lang po ito ni Maslow. So again, ang lumabas sa exam, physiological needs, ano ba daw yung nasa first level. So yung sa pinakababa, yun po yung first level.